lalong-lalo na dun sa ating YouTube. Alright, today nakita ko yung post ni Crisette Laureta Chu at may umiikot daw, may umiikot. Ito, nandito sa background ng TikTok. I-share screen natin ha. Nandito din to sa ating background. May umiikot sa ilang mga barangay. Ang isang parang sign-up sheet, makikita niyo dito sa background, no? Nakalagay dito sa sign-up sheet ay petition. We are aware that the petition shall be filed with the COMELEC for the proposal to amend Article 7, Section 1 of the 1987 Constitution through People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 1, Subsection 1 of the 1987 Constitution shall be: Section 1, any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by, number 1, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Okay? So tingnan natin kung anong nakalagay currently dyan sa Article 17 ng Saligang Batas. Okay? Masaya to, I promise. Well, masaya in the sense na nakakaloka. Okay. Article 17 says, any amendment of this Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of 3/4 of all its members or to a constitutional convention. Section 2 naman says, may likewise be proposed by the people through People's Initiative. Okay? So, okay. Bakit mahalaga itong amendment na ito? So, ang nakalagay dito sa amendment is, yung Section 1, the Congress upon a vote of 3/4 of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Upon a vote of 3/4, maaaring mag-propose ng amendment to the Constitution. Ang nakalagay doon is the Congress upon a vote of 3/4 of all its members. Okay? Umiikot na po ang petition na ito. So, ibig sabihin, instead of Congress voting 3/4, ganyan, panawagan na lang yung proposal for Congress to put in amendments to the Constitution ay kailangan lang magboto ang Kongreso at Senado, voting, tapos diretso na siya sa referendum. Now, normally, dalawa po ang paraan para magkaroon ng charter change. Number 1 is to a constituent assembly. Yun po yung Section 1. Nakalagay dyan, sa original section is, any amendment may be proposed by Congress upon 3/4 of all its members, or number 2, a constitutional convention. Yung number 1, by 2/3, yan ang tinatawag na constituent assembly. Ano yung constituent assembly? Congress will constitute itself as a body so that they can debate and then later on propose charter change, amendments to the Constitution. Kumbaga, bakit nila binago ito? Ang nilalagay nila, ang dinadagdag nila ay vote of 3/4 of all its members jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Babaguhin nila yung voting. Right? Sandali. Hindi nyo daw naririnig. Okay. Hirap i-discuss na ito, ha? Okay. Bakit? Okay, ganito. Ang ginawa ng Kongreso, nililiitan nila yung kailangan na vote. Nililiitan nila yung kailangan na vote. So first, dati, Congress voting 2/3. Ang presumption is that hiwalay sila ng Senado. Ang Senado magboboto, ang Kongreso magboboto, 2/3 sila pareho. Pero dito, voting jointly. Meaning, yung buong Kongreso magboboto together. So ang boto ng isang senador ay isang boto lang. Okay? So, kumbaga, yung 24 ng Senado plus yung let's say 300 ng Kongreso, tigi-tigis ang boto na lang yon. Teka, happy na ba kayo dun sa background noise? Okay na? Okay na tayo, ha? Kasi baka may issue pa tayo dito sa mga background natin, eh. So, ano yung punto dito? Ang punto is, posibleng Kongreso, magdidebate sila, tapos sila na yung mag-propose. Okay? Pwedeng diretso, pwedeng madalian. At liliitan nila yung boto ng Senado. Ano yung significance nito? Okay? Ano yung significance nito? Mas mabilis. At lamang ang lower house. Lamang ang Kongreso. Alam mo, Kelsey, hindi na talaga kung mababago pa ito. Pasensya na po. Pwede po kayong manood sa Facebook o sa YouTube. Okay. So, ulit. So, dati, Congress 2/3 vote. Congress 2/3 vote, meaning Senado magboboto, Kongreso magboboto. Ngayon, ang pinopropose nila is Senado at Kongreso jointly. Ang boto ng isang senador katumbas lang ng isang kongresista. Hindi siya hiwalay. Bakit significant ito? Kasi usually, yung Senado, yun po yung breaks. Ito po yung pagka inaariba masyado ng Kongreso, maaaring pabagalin po yung ng Senado yung proseso. Kasi mas sila, may separate voting sila, separate yung mga debate nila. And so the process hindi siya maaaring madaliin. Plus mas konti na pagka jointly, mas konti na. Diba? Konti na lang sila. So it's everybody, let's say 324. Kung 300, hindi ko sure pa kung ilan ang Kongreso ngayon. Check natin. Ilan bang kongresista ngayon? How many congressmen in the 19th Congress? 316. Okay? So ulit, 316 sa Kongreso, 24 sa Senado. So dati, yung 24 boboto, majority, ay 3/4 vote. Tapos Kongreso, 3/4 vote, 316. Tapos, dito sa amendments, combined yan. Congress and the Senate voting jointly. So ang boto ng Senado, tigi-tigisa lang sila. So kung kunwari, overwhelming yung boto sa Kongreso, matatalo nila yung boto ng Senado. Kasi mas marami sila.
Okay? Now, bakit nila gusto yung ganito? Kasi pwede nilang madaliin ang charter change. Maaari nilang i-arriba ito. So, maaari nilang sagasaan yung kagustuhan ng Senado. Alam natin na sa Senado, mas maraming kakampi ang mga Duterte doon. Diniretso ko na sa politika ha. Since mas marami ang mga pro-Duterte doon sa Congress, sa Senado, ma-overwhelm ng boto ng Kongreso yung boto ng Senado. So now, pagkatapos ng botohan na joint yan, ang mangyayari is, diretso ng magkaka-referendum. Okay. So nakikita ninyo na may konting ulang dito. Gusto nilang baguhin, una ito. Baguhin nila itong provision na ito. Baguhin nila yung vote dito kasi ma-overwhelm ng Kongreso yung boto ng Senado. Sabi ni Ida, pumayag na ba ang Senado? Teka muna, nagpo-propose pa lang sila, di ba? Paano sila, later on, yung boto, pag People's Initiative kasi, aakyat pa rin yan sa Kongreso at sa Senado, pero affirmation na lang po. Check natin ha, ulit. Yun, tama ko. Okay, the other modes, ganyan. Okay. O see, anong mangyayari pag People's Initiative? Ako, ito na, masaya ito. Sa People's Initiative, kailangan ng, wait lang ha, na ano ako natisod ako medyo nawala yung momentum ko dun sa tungkol dun sa sa volume. Ito. Magkakaroon yan ng signature sheets muna. O paano yung People's Initiative? Para ang People's Initiative, pwedeng mag-propose ng changes to the charter. So ito, dito, it's supposed to be allegedly a People's Initiative. Pero ayon dun sa mga bugwit, ito po ay ini-initiate ng ilang mga kongresista. Particularly, syempre, may mga nagsasabi na nag-originate ito kay House Speaker. Hindi tayo sure dyan, pero ang nakikita natin dito ay pinipresenta ito bilang People's Initiative. Now, paano ginagawa ang People's Initiative? Una, magkakaroon ng petition, mag-gather muna ng signatures. Tapos, after the signatures, isasubmit ito, i-verify siya, ko-consolidate at gagawin siyang petition, isasubmit itong petition dun sa COMELEC. Right? And then the COMELEC will check the signature sheets and then i-consolidate yan. Tapos, mag-order, after ma-verify yung mga signatures, mag-order na ng public hearing. Dun sa public hearing, i-determine kung tama yung petition at kung kumpleto ang mga documents. Kung kumpleto ang mga documents na ito, magkakaroon ng referendum. Yun. Ano yung referendum or plebiscite ang tawag. After that, COMELEC po ang magbibilang dun sa plebiscite kung nanalo yung yes or nanalo yung no. Medyo mahirap ito Medyo madetalye yung People's Initiative. So, bakit mahalaga ito? Like I said, mas mabilis kasi hindi na magdedebate ang Senado. Sandali, hinahanap ko yung law, People's Initiative law, para meron tayong specifics dun sa kung ilan ang kailangan na boto. Sabi ni James, naku, mukhang totoo nga, madaming sinabi mo nung nakaraan na kahit holidays need natin magmanman. Kaya nga, di ba? Ayan, People's Initiative, RA 6755. Ay, mali. Hindi siya 6755. Ano siya? RA 6735, sorry. Yun, 6735. Medyo may computation pa kasi ito. Now, RA 6735 says na ang People's Initiative maaaring gamitin para magbago ng Constitution. Okay? So, ano yung unang gagawin? Requirements to exercise the power of initiative referendum, at least 10% of the total number of registered voters of every legislative district is represented voters, of which every legislative district must have 3% of the registered votes na kailangan pumirma ng petition. So ulit, mag-uumpisa ito with a petition. Yung petition na yun ay signatures, kukuha ng signatures ng mga botante. Dapat 10% of the total registered voters. I understand that something like 90 million ang registered voters, so 10% of that ang kailangan na signatures. Tapos, in each legislative district, kailangan may at least 3%. So doon po mag-uumpisa. Pag nag-gather yung signature sheets na yun, i-file yung petition with the COMELEC, attached yung mga documents, particularly the signature sheets, i-verify ito ng COMELEC. Yun. I-verify ng COMELEC kung totoo yung mga signatures at galing nga sa mga botante ito. The petition should state the law na babaguhin at ano yung proposal, yung reasons for the proposal, na hindi ito exception, na pumapasok sa exceptions to the rules, tapos kasama yung signatures of the petitioners who must be registered voters. Once that happens, the COMELEC will take in the petition, titignan kung kumpleto yung petition, and then after that, isi-schedule na nila yung referendum. Okay? How are we doing so far? Naintindihan nyo kung ano nangyayari dito? This is a signature sheet. Umiikot na po ito sa ilang mga barangay. Okay? Huwag naman magtatanong ng will COMELEC be honest in the county. Unang-una, pagka-gobyerno yan, the presumption is they're going to be conducting their duties with regularly, meaning legal. So yung mga tanong na yan, will the COMELEC be honest? Do you really think that there's an answer to that?
Okay, so ulit. So, itong signature sheet na ito, dun sa TikTok kasi nasa background eh. Itong signature sheet na itong nakikita ninyo dun sa screen na ito, umiikot na ito sa mga barangay. Pinalalabas na ito ay People's Initiative. Hindi tayo maliwanag kung sino ang nag-umpisa nitong People's Initiative na ito, pero meron na po at obviously organized sila, may ilang mga signature sheets na umiikot sa mga barangay, and the next thing you know, tayo dito nako-cover ng media, makikita na lang natin, andyan na sa COMELEC at sinasabi ng COMELEC, bine-verify na nila yung signature sheets at magkakaroon ng hearing on the petition, and shortly after that, siguro by mid-year next year, magre-referendum tayo para baguhin ang saligang batas. Ngayon, hindi yung mga naririnig natin ng mga rumors tungkol sa kagustuhan di umano ng isang opisyalis na baguhin ang saligang batas, hindi yan obvious pa kung paano gagawin, pero kung ano yung gusto nilang amendments. Kung kaya't ganitong amendment ang gagawin nila, mabilis na na proposal yan, sandali lang yan, ipapasa yan, at pagka nakapasa yung provision na iyan na voting jointly ang both houses of Congress, aariba na ang Kongreso dun sa tunay na gusto nilang pagbabago sa saligang batas. And remember, unlike sa People's Initiative na isa lang ang pwede nilang i-propose, pag Kongreso na or the legislature na po ang nag-propose, maaaring marami silang ipasok dyan. Okay. Sabi ni PI, actually sinabi na yung People's Initiative bago nag-recess ang Congress. Talagang ipipilit. Okay? So yes, kung sino man yung naglabas ng balita tungkol dun sa kagustuhan ng di umano ng isang opisyales na baguhin ang saligang batas para maka-occupy sila ng kung anong posisyon, ay well, mukhang magkakatotoo. Kasi nga, umabot na sa atin itong mga signature sheets na ito. Ito talaga si Jimmy. Sabi niya, pag hindi rehistrado, di pwede pumirma. Lalo na CPP, NPA, NDF. May mga rehistrado ba sa mga yan? Uy, sino na may sabi hindi sila rehistrado? Kaya nga nananalo sila dun sa party list nila. Ano sa tingin mo, sino ba ang boboto sa kanila? Di ba mga kabaro din nila? So, yes, rehistrado po sila. Yun, sabi ni James, ang unang tatargeted dyan yung mga nasa probinsya na mabilis. Hindi naman sa mabilis sila maloko, baka hindi sila ganun ka-updated sa mga current events. At tandaan nyo yung sinabi ko during the last live, marami po silang mga tauhan na komentarista sa radyo sa mga probinsya. At dito sa mga probinsya na ito, nakikita natin na nagkakaroon na po ng epekto doon sa outlook ng mga tao, bumababa ang ratings ng ilang mga opisyales kasi tinatarget po nila talaga yun. Okay? So, ngayon, nangyayari na po ang charter change. Pero there will be two levels. First, they have to change the constitution para mabilis pwedeng umariba yung charter change in the Congress. And then second, pagka nandiyan na yung amendment to the constitution para mabilis ang botohan at saka mabilis ang mga debate, doon na natin makikita yung mga pagbabagong gusto nila. Now, why are they doing it this way? Bakit hindi sila bakit nagkukunwari pa na People's Initiative ito? Kasi this can be done in secret. This can be done na, yun, doon sa grassroots, hindi natin napapansin on the national level, pero andyan na pala sila sa ating mga barangay, nagpapapirma ng at least 3% ng mga botante. Okay. Kapag nandyan na, may 3% na, or at least 3%, pero total of 10% of registered voters, papasok na po yan, and magbabago na po, makakapagbago na po ng ating saligang batas. Take note ha, hindi ito, well, even if this is a constituent assembly, let's say constituent assembly, Congress and the Senate constitute themselves to make proposals to amend the Constitution. May proposal lang sila kasi bumuboto ang tao. Hindi tayo nakakaboto ng representante natin na uupo sa assembly na yan. So there are two ways, di ba, to change the Constitution, 3 ways to change the Constitution. People's Initiative, Constitutional Convention, at saka Constituent Assembly. So, dito, babaguhin nila yung saligang batas through the People's Initiative, pero using the Constituent Assembly, ipapasok nila yung talagang gusto nilang mga pagbabago. So, posibleng baguhin nila yung form of government, posibleng baguhin nila magtanggal sila ng mga posisyon, and so on. Posibleng tanggalin nila yung ilang mga provisions sa economic provisions, baka ilagay nila dyan na pwede na ang foreigners na mag-ari ng lupa, pwede na ang foreigners sa mga media natin, and so on. Sabi ni Arman, may electoral college say with US, hindi po, wala po tayong ganun. Sabi ni KGBP, pagka nasa COMELEC na, how to counter that? Hindi, mahihirapan tayo na dyan sa COMELEC i-counter. Dapat dito pa lang sa signature campaign. We have to make people aware na once they sign to that one, dire-diretso na yung magiging charter change. Sabi ni James, nag-organize niyan, di ba, HOR? Hindi nga po. Hindi sila aamin because this is a people's initiative. Hindi nga po Kongreso. Teka, tinatanggal ko lang yung mga tools. Okay. Sabi ni Kuya Jim, naku, bakit di nila magawa ng maayos at may pagka-subversive ang process? I think if explained well, pipirman man ng kusa ang mga tao. If explained well, maiintindihan natin na gusto ng Congress makalamang. Lalamangan nila ang Senado. Kapag voting jointly and not separately, the House will always rule. Okay? Mas marami sila, 300 sila, 24 lang ang Senado. Sabi ni Michael, di ba po pwede lang i-challenge sa Supreme Court? Ano po ang i-challenge natin sa Supreme Court dito? Nasaan po yung grave abuse of discretion?
Kasi yung sa part ng COMELEC, they only have to check kung kumpleto yung laman ng petition at kung tama yung mga signatures. Ito, sabi ni Sir Francis, may pangalan sa list, Attorney Anthony Abad, kilala yung part ng isang pro-constitutional reform. Gets ko yan. Kung iniikot na sa mga barangay itong signature sheet, sabi ni CRTD, ibig sabihin galing COMELEC and of course aware ang mayor. Hindi nga po sa COMELEC manggagaling yan. People's Initiative. So mga tao, may grupo na nag-form at gumawa ng mga signature sheets na ito at nagpapapirma. Hindi po COMELEC ang nagawa ng signature sheet na yan. It's supposed to come from the, well, pwedeng may form ang COMELEC. Pero ang nag-iikot niyan will be the people na nagpo-propose ng change. Yes, may implementing rules and regulations ang COMELEC kasi nga that's RA 6735. That's the an act providing for a system of initiatives and referendums and appropriating funds therefore. Sabi ni Daftim, bakit dinadaan sa mga party list? Ayuda lang tapos pirma na, walang pakito. Hindi nga po sa party list, well, hindi natin alam kung party list ang nagpapaikot nito. There's a group of people who are pro-charter change. So ito po ay initiative nila, people's initiative, initiative ng isang pribadong grupo. Siguro, at the request of somebody, at any rate, ang titignan natin dito, sino ba ang magbe-benefit? Okay? Ngayon, meron tayong mga kilala na gustong umupo, gustong baguhin yung rules or tanggalan ng certain positions and so on. Malaki ang magagawa nila kung ang Kongreso ay nakakalamang sa Senado. Aming tools. Sabi ni RM, di pa nag-uumpisa, talo na tayo agad? Question mark. What do you think? Huwag naman po ninyo, i-require na ako pa yung maggagawa ng mga conclusions ninyo. Sabi ni KGBP, ganun pala yun, thank you. Dapat ipalaganap natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng nasa form na yan. Totoo yan. Hindi nga masyadong kita at mahirap rin talaga itong i-explain. Kung kaya, ang feeling ko talagang tatrabahukin nila para mabago itong saligang batas dito. So, i-revise yung constitution para joint yung vote. Pag joint yung vote, mabilis yung sa Kongreso. Na yung vote ng Kongreso will always win. Okay, kasi 300 sila, 24 yung Senado. Pagka ganun, kung ano yung kagustuhan ng Kongreso, kung ano yung kagustuhan ng mga nasa Kongreso, malamang yun ang masusunod pagdating sa mga proposals sa charter change under a constituent assembly. Ito sabi ni Bright, kaya pala sinabi ni Speaker na next year lalakarin talaga nila ang Chacha at hindi na sila naghintay ng New Year kayod malino para sa agenda nila. Oo. Well, the good news is, kung busy ang Kongreso dito, posibleng wala silang time para sa impeachment. Sabi ni Ellen, mukhang sinabayan naman nila ang Christmas gift galing sa barangay kapalit ng pirma. Dapat mapaikot din po ito, awareness sa mga tao kasi panibagong budol na naman to sa tao. Sabi ni Kelvin, may magagawa ba ang mga tao? Yes, huwag kayong pipirma. Sabihin niyo sa mga pamilya ninyo and so on, no to charter change, no to changing the voting requirement of Congress. Alam niyo bakit niyo tatanong sa akin yung paano? Sabi ni June, paano naman, attorney, ma-verify ng COMELEC ang mga napirma kung sila ay legit na rehistrado kahit sino pwedeng pumirma? Kailangan nga registered voters. So, remember, may listahan ng COMELEC. Kaya nga po, kada barangay sila nagpapapirma. Mas madali po i-verify. Kasi may voters book, may voters list. Titingnan lang po yan sa voters list. O may pangalan ba ito, botante ba ito, o nag-expire na yung kanyang nag-expire na yung, o hindi siya bumoboto and therefore dormant o natanggal na yung kanyang yung kanyang capability na bumoto. Sabi ni Noel, sure ako kung ano nangyari sa tatay siya rin mangyari sa anak dahil sa bagahe. Sabi ni Try 123, mukhang tapos na ang pumirma ang mga tao dahil pagtanggap ng gift pack sa Pasko. Let's file a counter people's initiative. Alam nyo, ang iboboto kasi pagka ni-referendum to ay yes or no lang. Hindi counter, So, there will be 2 referenda, so which I doubt that the COMELEC will allow kasi ang mahal. Pwede bang isama? Pwede rin naman siguro, so may counter. Ano yung ika-counter mo? Sabi ni KGBP, parang maganda yung hashtag no to charter change. Pwede. Mali. Okay, sabi ni Dante, the best way to change the Constitution is by Constitutional Assembly. Wala pong Constitutional Assembly, meron Constituent Assembly or Constitutional Convention. Ang Constituent Assembly ay kung sino yung nakaupo na, sila po yung magpo-propose ng changes. Ang binabago lang dito ay yung vote. Okay?
a constituent assembly. Kaya constituent, Congress constitutes itself into an assembly to propose changes to the Constitution. Okay? Bakit mas maganda ang Constitutional Convention? Kasi hindi yung mga nakaupo ang magde-decide niyan. Ang magpo-propose ng changes ay yung mga tao na binoto natin, inelect natin precisely for the purpose of proposing amendments to the Constitution. Ngayon, mas mahal, mas expensive yun because we will have to go through an election for representatives to change the Constitution bago mabago yung Constitution. Sabi ni Enrico, mawawala na sa eksena si Inday kung magtuloy ang scheme ni Tam. Hindi natin alam kasi hindi natin alam kung ano yung next na proposal. Kung makapasa ito, then mas powerful ang Kongreso. So iintayin pa natin kung ano yung proposal ng Kongreso. The House of Representatives ang lalakas dito. Sabi ni Alan, nakakatakot ang Chacha kasi hindi mapagkatiwalaan mga congressmen, walang mga prinsipyo. Opo. Sabi ni KGBP, mag-no to charter change tayo sa social media. I really don't trust this administration. Sabi ni Jerry, dapat ma-inform ang mga kababayan na wag magpirma, decline sa mga signatures ng mga kababayan. Sabi ni Joel Corona, ang saya-saya daw ng party sa Congress with sparkling ladies ayon kay Maharlika, plus 500K pa na raffle and trip abroad. Sabi ni Yong, for sure lulusot yan dahil hawak nila ang mga government agencies tulad ng MTRCB, NTC, DOJ, lalo na COMELEC. What can the people do to stop Chacha or even People's Initiative? To stop People's Initiative, don't sign the petition and make people aware that they intend to railroad more changes to the Constitution. If these activities were directly facilitated by a government official or public officer, are there criminal, civil, or administrative liabilities? Wala po. Actually, it could render void yung petition. Okay, tinitignan ko nga kung meron walang penalties. Ito within a period of 30 days from receipt of the petition, the Commission shall, upon determining the sufficiency of the petition, publish the same in Filipino and English at least twice in newspapers of general and local circulation and set the date of initiative or referendum. So, kung kunwari, nag-start na nga itong signature campaign nila, pagka final nila yung petition, titingnan lang ng COMELEC kung sufficient yon. Tapos, kung sufficient siya, 30 days lang ang pagitan, pwede nang mag-ayos ang COMELEC para sa referendum. First, publication muna sa OG, and then after that, ayun. After that, magre-referendum na. Sabi ni Alan, huwag bibitaw para labanan ng mga tamba, kaya kayo ang malakas na boses namin. Medyo nakakapagod din to, no? Okay, let me just check your questions again. Sabi ni Felipe, dapat magkaisa ang mga Pilipino ipagkalat na huwag tatanggap ng pera o pipirma ng galing sa Kongreso sa FB. Sabi ni Judith, need ko lang paalalahanan ng family ko dyan sa Pinas na huwag pipirma sa petisyon. Oo, so mahalaga ang role ng mga OFW dito. Paalalin ninyo sa mga pamilya ninyo na huwag pumirma dito sa petisyon. Sabi ni Ma'am Cheryl, hindi natatapos ang kasamaan ng admin na ito. Bakit po kayo umalis sa Marcos admin? Talaga? Nakailang ulit na ako niyan. Sabi ni Joseph, una nating gawin ay mag-post kayo sa mga wall nyo ng no to Chacha. Tapos i-message ninyo ang inyong mga kamag-anak at kaibigan na huwag pumirma ng kung ano-anong Chacha upon us. Sabi ni Paula, can it be countered by people Powerpuff Girls? I think so. Oo. Sabi ni Crocodilus, Prime Minister si Tamba, President pa rin si Junior, tapos mawawala na VP post. Ang galing. If re-elected po ba, another 5 years or still in debate pa, wala pa po tayong nakikita dun sa kanilang other proposed changes other than this one. Okay? So hindi pa natin alam. Right now, nagko-conjecture tayo kung ano yung gagawin ng Kongreso na proposals. Sabi ni Lazar, with all due respect, okay naman yung comment niya. Pag nanalo ang mga mithiin ng mga kongresista na baguhin ang saligang batas panahon na magsindi ng kandila upang magkaroon ng liwanag ang bayan. Stand for the Philippines. Sabi ni Jose, o sige tama, mag-practice na tayo. Hashtag no to Chacha. Magkaisa tayo at huwag bumitiw para sa ating bayan. Sabi ni Charles, we need our leader, VP Sara, na lumabas sa media to make people aware of this para maraming ma-reach sa mga maliliit nating mga kababayan to make the right choice. Correct. So, uulitin ko para dun sa mga late dumating. Magandang gabi po sa lahat ng mga late dumating. Pasensya na, uulitin ko So, may proposal, may umiikot na petition like this one here, na signature sheet. Katulad nito, mga nasa background natin sa TikTok at nasa screen natin sa Facebook at saka sa YouTube.
Okay? Ito ay signature sheet at may proposal to amend the Constitution. Ang aamyendahan sa Constitution ay yung paraan kung paano mag-constitute, kung ano yung boto sa Constituent Assembly. Sa ngayon kasi, tatlo ang paraan para baguhin ang saligang batas. Number one, sa People's Initiative, ito na ngayon, sa Constituent Assembly, which means Congress and the Senate will constitute themselves, sila yung convention. Kumbaga, mag-assemble sila in order to change the charter or to propose changes to the charter. Ngayon, may pangatlo, which is a constitutional convention. Ang constitutional convention, ito po ang pinaka-fair kasi hindi yung mga sitting congressmen or senators ang magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas. Instead, mag-e-elect tayo ng mga representante na magmi-meeting as a convention para mag-propose ng pagbabago sa ating saligang batas. Ang proposal dito ay baguhin yung boto ng Constituent Assembly. So kung kunwari, mag-decide ng Kongreso na, tayo, Congress, constituting itself as an assembly to propose changes to the charter. Okay? Ang babaguhin ay yung, nakalagay kasi dyan, Congress 2/3 vote. Ngayon, normally, i-interpret yan as 2/3 vote ng Senado, 2/3 vote ng Kongreso. Itong pagbabagong ito, ilalagay na, imbis na 2/3, two bodies voting separately, joint yung kanilang vote. Which means na yung boto ng Kongreso ay mas overwhelming. Kasi yung boto ng mga senador ay magiging tagi-tigisa lang. Hindi yung 2/3, pero 2/3 of both houses voting jointly, voting together. So kung ano man yung proposal ng Kongreso, yun po ang mananalo. Kasi mas marami sila. Okay? Bakit kailangan nilang gawin ito? Kasi gusto nila magkaroon ng mas marami pang pagbabago sa ating saligang batas. At magagawa nila ito sa mabilisan kung hindi separate yung boto. Kasi usually, yung Senado dyan ang magsasabing, wait, di kami sang-ayon. So pag hindi sumang-ayon ang Senado, yung 2/3 vote nila will vote no. And matatalo po yung People's Initiative. Okay? Ay, pag matatalo yung boto later on. Okay? Ito, tama sinasabi ni Pante. I'd rather choose constitutional convention than constituent assembly so that politicians cannot manipulate to insert in extending their limits in office. Too costly, but it will serve the people well. Actually, bawal silang mag-propose ng changes that will benefit them currently. Ibig sabihin, magbe-benefit yan ng susunod dapat na Kongreso. But you never know, baka kung ano na naman ang i-propose nila dito. Ito, tama si Shinichi. Sabi niya, yung mga trolls nila, ginagamit yung dating pronouncements ni PRD para isulong ang Chacha ngayon. Pag kinontra mo, puputaktihin ka ng mga screenshots ni PRD dati. Wala bang bagong pronouncement si PRD about this? Hindi pa yata niya alam or hindi pa siya nagkokomento tungkol dito. But wait, okay? Gusto ni Pangulo na baguhin ang saligang batas. Pero hindi niya pinapose na voting jointly ang Kongreso at House. Hindi niya pinabol ang Kongreso. Sige nga, magpakita sila na specifically itong change na ito ang ginusto ni Pangulong Duterte. Tumigil nga sila. Maduming galawan ang pinapakita ng admin na to, sabi ng isang viewer sa ating Luminous group. Sabi ni Ma'am Carolita, it's not what kind of government, it's bureaucracy and corruption that prevents progress. So, naaalala ninyo na sinasabi, ang sabi nga ni Speaker Martin, gusto niyang baguhin yung saligang batas para baguhin yung economic provisions. So, yan po ang gagamitin nila kasi marami dun sa ilan sa atin ay gusto nila baguhin yung economic provisions. Pero bakit mali? Kasi lumaganap yung fake news na ang sinasabi na lahat ng mga foreign investors, maaari lang silang mag-own ng 40% ng mga kumpanyang itatayo nila dito. Hindi po totoo yan. Kasi mayroong executive order na nakalagay yung negative list, meaning nakasulat doon kung ano-ano lang ang bawal to foreigners. Ano-ano lang yung mga nationalized industries, meaning at least 40% Filipino. Pagka 100% Filipino, ito yung mga weapons, mga chemical, biological, etc. na weapons na minamanufacture dito. Bukod pa dito, may mga, yung sa weapons, extraction of natural resources. Reserved yan para sa mga Pilipino. Pero may lusot pa rin yan dahil gumawa ng batas ang Kongreso na Public Services Act. So hindi po totoo yung 60-40 na sinasabi nila. Gayunpaman, marami nang naniwala kung kaya't pababaguhin yan sa ganyan. Ngayon, posible rin sabihin nila na hindi. Di ba gusto niyo yung federalism at saka parliamentary? Di sige, isusulong natin yan. Paano yun? Okay? Take note, ina-amnesty nila yung CPP, NPA, NDF. Bakit mahalaga na yung factor na yon? Kung sakaling magka-federalismo tayo at in-amnesty natin itong mga ito, lalo-lalo na yung mga walang interest na hindi na mag-participate dun sa armed struggle, ang gagawin lang nila, hahanapin nila yung pinakamahinang estado sa federalismo. I-attack nila yung mga yon at magkakaroon na sila ng isang estado just by attacking the weakest state. Para na yung nagbigay sa CPP, NPA, NDF ng isang buong estado. Okay? So naintindihan niyo na kung bakit yung mga naunang mga diskusyon, lahat yan kailangan i-take natin into consideration. Yung amnesty na yan, hindi lang pala nila ginagamit ang mga makakaliwang grupo para maging tinik sa tagiliran ni VP Inday at sa mga Duterte, kung hindi, sila din yung tagasulong nitong charter change at posible ang kanilang reward ay makakuha sila ng isang buong estado. Ito si Arman, if they will allow 100% foreign-owned in all industries, good luck sa minimum wage. Hindi, tama si Arman. Oo nga, paano yun? Diba? Pero sa totoo lang, sa ngayon, lahat ng manufacturing, pwedeng 100% foreign-owned. Hindi yan diniscuss ng mga nagsusulong na palitan ng mga economic provisions ng saligang batas. Now, bakit? Bakit?
Bakit importante itong mga safeguards ng ating saligang batas pagdating sa economic provisions? Kasama dyan yung land ownership. Okay? Paano kung 100% pwede ng magmay-ari ang isang foreigner ng lupa dito sa Pilipinas? Dahil mas mataas ang earning capacity ng mga foreigners, there will come a time when we will not be able to afford land in our own country. Okay? There is a reason for the safeguards in the Constitution. Pero hindi naging laganap yung diskusyon. Hindi naging informed yung mga diskusyon tungkol dito sa charter change. At yun po ang pinakamahalaga. Kaya hindi natin gusto itong pagbabago sa People's Initiative kasi we need time to discuss the changes in the charter. Yung laganap na diskusyon, yung kumpleto at informed na diskusyon sa pagbabago ng saligang batas, yan ang poprotekta sa atin. Okay? Ulit, kailangan ng diskusyon, kailangan ng diskurso. Itong provision na ito, pag binago nila, posibleng mabilis yung pag-ariba ng pagbabago ng saligang batas nang hindi tayo na-i-inform ng buo o ng gusto. That's why a constitutional convention is good kasi there is time. Pag constituent assembly kasi dahil magiging dagdag na trabaho ito sa ating mga sitting congressmen and senators. Imbis na gumagawa sila ng ibang mga batas o nagre-review o nag-exercise ng kanilang oversight function, nandun sila nagpo-propose ng changes to the Constitution. Okay. Sabi ni Ms. Grace, tulad nung nangyari nung panahon ni Cory, yes, but they didn't have a constitutional convention or a constituent assembly. Naglikom lang, nag-gather lang si President Cory ng mga tao na kilala niya para mag-propose ng changes to the Constitution o mag-propose ng panibagong saligang batas. Ito sabi ni Ricardo, and that's what's happening in Canada now. Foreigners made the house and lot too expensive for Canadians themselves. Sabi ni Clara, kaya pala gugulatin tayo sa New Year. Totoo. Itong insidious ito eh. Biglang nag-umpisa na ng mga signatures. Hindi pa nga nadidiscuss itong mga changes na pinapropose na ito. Okay? Sino lang pa so far ang nagdi-discuss ng repercussions ng mga pagbabago dito sa ating saligang batas? Meron ba? Wai. Ano yan? Bakit ba ayaw mag-confuse? Ano yung confuse? Puro daw, kung paano tayo, bakit hindi yun ang baguhin dun sa economic provisions? Kung paano tayo babangon, hindi yung puro pamumulitika lang ang ginagawa at puro para sa sarili. Sabi ni Don Chow, no to charter change kasi walang magbabantay o magpapahinto dun sa mga ilalagay o changes sa saligang batas. Pwede nila isingit yung gusto nilang batas na pabor sa kanila at the last minute. Pwede rin. Or pwede nilang i-railroad. Di ba? Lalo-lalo na, may ilan sa atin na hindi pa nga kampante o may kumpiyansa sa ating COMELEC. Sabi ni Boss Abus, attorney, right? Not unlike the Cory Freedom Constitution. Ayun, minadali yan at pinalawig pa ang radicals through party list provision. No, it's not the Constitution that did that. It is the decisions of the Supreme Court afterwards. Mahal ko yung mga justices. Pero a lot of them, they did not make very good decisions. Kung kaya nagkakaroon ng, it's so wild. Nawala na yung intention kung bakit mayroon yan. Please do not mistake and say outright na may problema talaga ang party list system. Excuse me, hindi po lahat ng party list ay makakaliwa. Okay? So, really? Hindi. Maganda po ang intention nito. It was intended and should be intended para dun sa minorya. Ang problema, nag-declare na minorities itong mga makakaliwang grupo and they took advantage of it. Ang dapat dito ay binabago natin yung implementing law, not the constitutional provision on party lists, but how it is implemented. So kung kunwari, dapat may rule dyan na kung suportado ninyo ang armed struggle, suportado ninyo yung mga criminal organizations katulad ng CPP, NPA, NDF, then hindi ka dapat ma-accredit. Simple lang yan. Bakit mo pababaguhin yung charter when you can actually limit it by creating bakit hindi gumagawa ng batas ang Kongreso? Sinong nakikinabang? Diba? Always ask, who is going to benefit? Sabi ni Sheila, yung COMELEC, may problem pa tayo, nagpapabidding pa sila kung wari din na Smartmatic, pero bubulaga sa atin sila na naman uli. Posible din yun. Sabi ni Rico, in referendum, voting no to Chacha is useless. Anong useless? Kung ang mga nakaupo ay mga tamp at matalunin yan, I think, well, actually, please be careful with saying things like that. I disagree with what you're saying kasi right now that would be illegal. Yung paghihikayat niyan ay hindi po legal. Ayun, sabi ni Mang Grace, walang problema ang party list, yung tumatakbo lang. Just go. Sabi ni Joel Corona, very well planned. Pinatahimik nila yung SMNI para walang station na magbubulat-lat sa kanilang ginagawa. Totoo yan. Diba? Well, tingnan natin. So, Note says, may mga bagay na naliligaw sa ngayon ang karamihan sa ipinapakita at nakikita sa harapan. May isinasaing po sa malaking talyasi na nasa ibang bahay lutuan. Okay? Ang mga nakikita lamang ng marami ngayon ay may sa Tagabulag.
Sabi ni Arman, and they used SMNI as a threat sa kung sino pa ang magki-question. Good point. Sabi ni Joseph, what was the pivotal event? Bakit nagkaganito ang unit team? Well, I think that former Spox Harry discussed that in his blog. At ang sinasabi niya is that some military officers or retired officers ay nagsumbong sa Pangulo that former President Duterte was meeting with some former military men. Ininterpret nila to mean that nagpo-plot si former President Duterte and therefore, ayun na, the fissures. Well, now, ha? Yan, sabi ni Joey Loy Bondo, well, Filipinos are busy preparing to welcome 2024 like a thief in the night. O, yun na nga. Hi, King Noel, sabi niyo, makikinig lang daw muna siya. Merry Christmas. Sabi ni Ma'am Christine, pagkagaguhan, self-serving chacha ang bilis ng Congress pero ang bagal sa mag-benefit sa bayan like liquidation with receipt. Totoo. At saka itong ayuda system. Ang bilis nila magpa-ayuda pero yung actual na programa na mag-uplift sa atin, yung magbubuwag ng poverty dito sa bansa, ay kabagal. Sabi ni 08X8, this is so funny, puro mga clowns talaga ang nasa gobyerno ngayon. Sabi ni Banwa, ayuda for utang na loob. Gagaling din ng mga comment dito sa TikTok. Sabi ni Adrian, well, they forget about the Dutertes and its supporters for their next political move. I'm waiting for Duterte in the Senate. It sounds more interesting. Okay, so nakikita nyo na kung bakit mahalaga na may mga katulad ni former President Duterte sa Kongreso. Okay, let's say makapasa itong charter change na ito, itong pagbabago ng boto doon sa Constituent Assembly. Okay. Kailangan may tututol doon sa Kongreso. Kailangan doon sa Kongreso may magpepreno. So naiintindihan nyo na kung bakit kailangan mahalaga kung sino ang magiging mga kongresista natin. That's why. Sabi ni Hanventer, palagay ko di papayag si Pong Marcoleta niyan. Anong magagawa ng iisang boses sa Kongreso kung 300 po ang kalaban mo? Sayang yung mga nasimula ni Tatay Dig, sabi ni Tox. Sabi ni Carlos, pinagkakaisahan na ang community ng mga honorable, gusto nilang unahan ng taong bayan. Sabi ni KGBP, at hindi pa panoorin to bukas ng papa ko, pwede po pa shoutout kay Engineer Pakibot. Hi kay Engineer Pakibot. Sabi ni Ma'am Grace, ang mga Filipino marunong na mag-isip, wait nila pag napuno na ang salo. Huwag na po natin i-wait, tumutol na tayo ngayon pa lang. Sabi ni Ma'am Dina, hindi dapat ayuda ng ayuda, ang dapat nilang ayusin o solusyonan kung paano ibaba ang pagkain, electric, water, huwag kalimutan, internet, airports, ginagawa nilang tamad ang mga Pilipino. Sabi ni JR, at ito totoo ito, ang daming may conflict of interest sa Kongreso. Walang humuhuli dun sa mga kongresista o kahit sa mga senador na nagpo-propose at bumuboto dun sa mga batas that directly affect their businesses. Medyo mabigat, Mabigat itong inaano natin, dinidiscuss natin. Promise we'll discuss more tomorrow. It'll get easier. Kailangan ulit-ulitin kasi natin ito para maintindihan at para masabi natin dito sa ating mga kababayan, huwag pong pumirma dito sa charter change. Sabi ni Boy Erectus, pag nag-oppose ka, wala kang budget. Lalo, gayon pa man, kailangan may mga tututol at malakas sila. Sabi ni Ricky, ayuda, indirect vote buying yan. Sabi ni Adrian, history will repeat itself. Truth na truth, good luck sa current admin. History repeats itself as farce, di ba? Sabi ni Positibong Pinoy, I challenge all the listeners here and followers, if you really do care about the country, I urge you guys to post on your page, no to chacha, walang resibo on liquidation, walang pirma. Di ba? Ganito na kagad ang iniisip nila. Wala talaga, sabi ni Ma'am Tesby, wala talagang pinalalampas na oras ang Kongreso, grabe ang daming problema, iyan pa ang inuuna nila. Okay, so this is food for thought. Pag-isipan po natin at bukas, nasa karambola na po ako, magla-live din po tayo sa Luminous bukas, well, dito, muli, bukas, tuloy-tuloy natin pag-usapan ito. In the meantime, hashtag no to charter change. Kasi, hindi po nila ine-explain. Nobody is talking about it, even mainstream is not talking about it. Gusto nila talagang pabilisin at palawakin ang power ng lower house. Sabi ni Fel Flamel on IG. People talk about people power. What is your thought about this? As long as we are not agitating or calling for any illegal acts, a call for people power is okay. Totoo po bang pinayagan na ng Pangulo ang pagpasok ng ICC para imbestigahan ang drug war ng panahon ni FPRD? Ayon kay Attorney Harry Roque, totoo daw po yan. Sabi ni Ma'am Sheila, dapat we continue po talaga this topic para ma-reach yung iba. Totoo yan. And talk to your families about it. And emphasize to them na mahalaga po ito. Ito sabi ni JR, I prefer Concon. At least may chance pa na i-elaborate ang anti-political, correct, di ba?
palawakin yung anti-political dynasty provision ng ating saligang batas at siguro para maging mas specific or at least ma-sharpen natin yung intention ng provision ng saligang batas na yun. Ayan na po. Sabi ni Danger, ba't po no to Chacha? Di po ba pinupush ni FPRD yan doon? Never did FPRD push to change the means of changing the Constitution. And in fact, ito ginawa niya. Nag-create siya ng committee to study what changes can be made. Hindi katulad nito. Bigla na lang paggising ninyo next day, ayan na, may referendum na discuss ba? Wala. Walang committee na ginawa para i-propose at pag-usapan ang charter change. Walang umiikot para magsabi na, ito ang magiging epekto niyan. Pero ito rin ang posibleng epekto niyan. Walang diskurso. Yan yung difference. Yan yung danger. Ito minamadali nila. Pinapalawak nila. PRD never proposed any changes to the Constitution that would expand the existing powers of Congress. Kasi very powerful na po ang Kongreso at Senado. Very powerful na po, lalo na ang House of Representatives. Never niya ginawa yun. So don't say na gusto ni FPRD yung charter change. It was not this charter change. And he did not intend this to be used as a means to keep people in power. So, practice tayo. Hashtag no to charter change. Kasi you know what they're doing? Minamadali nila so there will be less discussions. Okay? Just at least demand natin. Huwag nyo kaming i-railroad. Okay? No to charter change. Do not railroad this. Okay? Huwag nyo kaming yung gulpi-digulat ang ginagawa nila dito eh. The next thing you know, ayun na, nagre-referendum na tayo. Diba? Na-resolve na ba yung ating kumpiyansa sa OMELEC? Kaloka tong mga to. And then it's okay, Rico. I'm not saying that. I just said we have to be careful. I'm not saying na naghihikayat ka nun because clearly you weren't. You're pointing out what the possible outcome of the referendum could be. I agree with you that it is causing a lot of dissatisfaction and people are already very suspicious of Congress. Palalakasin pa natin sila. Okay, so the no to charter change is this particular charter change. The no to charter change is this changing the vote. Okay? Sabi ni Sir, pwede po ba makialam ang judiciary sa mga moves na to? Only when there's grave abuse of discretion. Only when they violate the law. Where is the violation? Sige, yes, I will post it. Gagawa rin po tayo ng TikTok nito. But I'm so exhausted from explaining this right now. But I will continue to discuss it. And yes, ipopost din natin po ito. But let's start with the hashtag. No to charter change. Hashtag no to railroading this. Ito sabi ni Joey. I'm afraid that they will use amend the economic provisions to generate more investments card. But the real intent is to amend the political provisions. Or to hindi kailangan political provisions. Tignan niyo, pag sinabi nila pwede na yung foreigner mag-own ng media. O di wala nang problema ang Rappler at saka ABS-CBN. Paano kung sabihin nila pwede 100% ang real property can be owned by foreigners. Pwede magpasok sila ng mga foreign companies dito and then one day we'll all wake up and we can no longer afford the houses that we live in. Diba? As it is, sinisira nila ang local production kasi pa-import sila ng pa-import, binabaan pa nila yung mga taripa. We clearly see that a lot of people in this administration do not have our interests in mind. Sinisira nila ang local production, sinisira ang mga local industries. Minamadali nga yung mga jeepney driver, wala silang suporta, walang suporta, walang means para ma-transition away from the jeepney system. Ayun pro jeepney phase out pero hindi natin pwedeng iwan yung mga jeepney driver na wala. Pero yan ang nakikita natin. Pina-privatize nila yung airport. Ano ba yung mga inuuna nila? Bakit sinabi nila, pinapangako nila that they will make a local production a priority. Ano yung pinaprioritize nila? Press releases, ayuda at ito, charter change. Ano ba? It is a people's, RGIF, sinasabi mo, this is not people's initiative because it will be constituent assembly that will, no! It is people's initiative that will change the means of voting. Hindi constituent assembly. Ito na yun. They are changing the vote to the people's initiative. Ito. Tama. Si JR says, okay, at charter change, basta justices or experts in different fields ang gagawa. At saka dapat merong mga ordinaryong mamamayan din who can give our perspective on this. No to constituent assembly, pero yes to constitutional convention. Okay? Ang daming tools, you know why they're here? They don't want us to discuss this charter change. Gusto nilang patahimikin tayo para hindi ma-explain ito. Grabe. Ayan, sinasabi pa nakasalanan daw ni Robin Padilla. That's not true. That's not true. He wasn't talking about this kind of charter change. He wasn't talking about giving Congress more powers. Diba? Ano yung pinapadiscuss niyo po, Jack Talino? No to charter change. No to this charter change. Okay? Pag sinabi nila, di ba gusto ni Robin yan? Di ba gusto ni Digong yan? Not this one. No, they never proposed this. Sabi ni John, ang dami nilang kailangan unahin, inuna pa talaga nila yung pagkamkam ng kapangyarihan. Well said. And on that note, tuloy-tuloy po tayong magdi-discuss nito, but please, I encourage you, create chat groups, talk on your walls, and so on. Huwag nyo asahan na ang Luminous lang at doon lang ang discussion sa Luminous, Discuss in other people's walls. Other people have to know about this.
Sabi ni Arnie Curtis, make mine Robin Padilla over Martin anytime. Alam mo, sa totoo lang. You know, he's probably one of the kind-heartedest people I have ever met. Walang ka-ere-ere. Ito sabi ni JR, I'm so happy na na-discuss natin ito. I think the charter needs to be updated para di maabuso ng mga corrupt officials. Tama ka dyan. Ang sistema at ang pera ng bayan. Yes to constitutional convention. Sabi may na-watch ako for passing. Ano yung passing? Kay Kong Marcoleta, talk about BICAM. Nakita nyo ba? Baka yung pagpasa ng BICAM ng mga unprogrammed funds at yung pagdagdag pa ng budget ng Kongreso. Nakakaloka yun. Okay, so maraming salamat kasi mahaba-haba na ito, baka magsawa kayo. Maraming salamat dun sa mga nakilahok dito sa ating live ngayong araw na ito. Gagawa tayo ng additional materials dito sa sa charter change nang ito ay mas lumawak ang diskurso. Alam mo yung mga trolls, oh by the way i-distract tayo ng mga trolls. Tandaan po ito, i-distract tayo ng mga trolls. Ang gagawin, they will invade our walls. Pag nag-discuss tayo tungkol sa charter change, ipapasok nila, sasabihin nila, paki-explain yung CF ni Inday. That's distraction. Don't be distracted, no to charter change. We deserve better, di ba? We deserve more. Ay nako, Duterte pa rin. Thank you sa uulitin, which is tomorrow. See you again very soon. At pag-isipan, talk to your families, like, share, follow, subscribe. So maraming salamat. Huwag po magpapadistract sa mga trolls. Isa lang ang sagot pag you don't want to get drawn into their argument, just say, we deserve more, and Duterte pa rin. No to Chacha. Nadagdagan pa tayo. Okay, maraming salamat. See you soon.